oras ng madilim, dapat agad maganda sa panahon may kalidad. Kailangang may karamay ka, mapagtahanungan, mapagsusumbungan. Nananawagan ako sa sino man pong nakakakilala. Hindi naman ako kasama, dinamay po nila ako. Wala naman po akong ginawa kanina, tinanggal po ako sa trabaho. Sira po ang mabili kong gamit, ayaw kong palitan. Ganito na ang DZAR Action Line. Mabilis at agarang tugon sa mga karaingan, aksyong mangingibabaw, ang tama at katwiran, serbisyo publikong maaasahan. Kasama ang veterano sa larangan ng serbisyo publiko sa radyo at telebisyon. Subok sa pagtulong, ka-partner Errol Dacame. Sumbong at aksyon sa DZAR Action Line. Apat daw na paglindol ang na-monitor ng PHIVOLCS. Hindi po sa Mayun Volcano, bagkos dyan po sa gandang umaga po sa mga taga Batangas area, sa mga taga Tagaytay area. Apat na volcanic quake ang na-monitor po at naitala ng PHIVOLCS. Yan naman po sa may Taal Volcano. Samantala, mamaya-maya ng konti, tayo po'y makikibalita muna sa lagay naman ng Mayun Volcano sa Albay. Agad po tayo makipag-ugnayan na sa PHIVOLCS Regional Head si Manoy Ed Laguarta. Manoy Ed, maranaga tabi. Good morning na tabi sa mga nakikinig sa radio station. Ano na tabi ang status ka na Mayun Volcano? Sa ngayon, base po doon sa monitoring namin sa loob ng 24 hours. Kasi every 24 hours na kami nag-issue ng update. Unlike doon sa bagyo na every 6 hours kami 24 hours. Iba itong sa ilalim ang pinag-usapan. Sa 24 hours, maintain lang po natin yung alert level 2 dahil walang masyadong kinilos yung Mayon sa loob ng 24 hours. Ibig sabihin, yung medyo bumaba na yung gas output na na-measure kahapon. Yung sa dating 800, nag-300 nga ito. And halos wala tayong naitala. Wala pong pagkilos na nangyari na naitala ang mga seismograph natin. Yung sensor na nagdi-detect ng earthquakes sa paligid ng vulkan. Was there any experience in your side, Sir Ed, na nag-alert level 2 na kayo ng Mayun Volcano, then later on nag-subside, hindi natuloy ang mga eruption? Para maliwanag sa mga nakikinig, ang alert level 2 kasi, yun yung time para manmanan ng maigi ang Mayun, ang ini-active volcano sa atin. Yung alert level 2, kung magpakita ng pag-increase yung unrest, yun yung isa sa mga basis pwedeng puntahan. Pero pwede rin na magpakita na pagbaba ng activity ng vulkan na mabalik dun sa alert level 1. So dalawa po ang scenario nito sa ngayon. Pero pag pumunta na po tayo dun sa medyo critical na po yung alert level 3. So yun yung very direction talaga. And may mga instances talaga na kahit na may dome na pwedeng huminto ang activity. Apo. Now, just in case, bagamat hindi naman natin ginugusto, Mr. Red, na matuloy po ang pagsambulat ng Bulkang Mayon, ano po ang mga posibleng daluyan kung sakali, daluyan ng lava flow diyan po sa paligid po ng Mayun Volcano? Ano mga lugar? Sa ngayon, base doon nga sa kaya pinag-usapan po yan doon sa joint meeting ng PDRMC sa RDRMC ng Bicol, ng Albay and Bicol. Dahil nga doon sa concern na yun. And sa ngayon, sa kasalukuyan, yung
crater rim ng Mayon ay breach, may uka na nakaharap dito sa southeast. Ibig sabihin, ang southeast, para ma-imagine ang ating mga kababayan dyan, ng mga Bicolano, nakaharap sa Legazpi. Then, parte ng Santo Domingo, parte ng Daraga. So, yun yung initial kung sakali man na dumalo yung lava. Kung ito ay patuloy na umakyat yung magma na madidigas. Habang umakyat ito, dandahan lang. So, ito po yung tatamaan dito ng mga areas na nabanggit ko kanina. Opo. So, that despite halimbawa ang pagsambulat po, bagamat again, hindi po natin ipinapanalangin, ay yung pataas po ng todo. Just the same, kung dadaloy po sa baba, dyan po sa kanal, facing Legazpi City and Santo Domingo area, Sir Ed. Tama po yun. At yun po ay initial. Kasi kung halimbawa nasa eruptive stage ang isang bulkan, pwedeng magbago anytime. Depende sa lakas ng pagputok nito. At pwedeng magbago yung rim. Kasi sana yun, yung northern side ng Mayon ay intact pa yung rim sa kabilang bahagi nito. So, yung mga nakaraang mga pagputok, naapektuhan sila ng abo, pero hindi yung uson na tinatawag sa Bicol. Yun yung naiintindihan nila uson. Pero pyroclastic flow, yung mainit na kababa ang daloy. Opo. Just in case mapag-usapan po yung fall, Sir Ed, peligroso ba sa kalusugan ng tao ang abo ng Mayon Volcano? Mabutit na itanong mo po yan. Dahil ang abo, kung hindi mo kabisado yung content ng abo, para lang itong buhangin. Sabihin natin na hindi pinapansin, kung konti lang. Pero pag tinignan po natin sa microscope ito, naparami pong bubog yan na ang doon ay silica na mahirap itong tanggalin kung ma-inhale mo na ito at umabot sa baga. Kasi ang sa Mayon, almost 53% ng component ng isang abo ay silica. Kaya nga, delikado rin sa mga machineries kasi abrasive po ito. Saka halos hindi mo makita kung sa abo. Kaya yan po ang delikado. Lalo yung may mga ailments na sa respiratory. Medyo ma-aggravate mo ito. Kaya inano nga na ng ano po ang payo? Dust mask. Tapos pero mas maigi yung handkerchief na malinis. Tapos babasain mo, mas napifilter nun yung abo. At yung abo naman, yung direction, depende sa wind. Halimbawa ngayon, kasi pabago-bago pa ngayon, minsan habagat, minsan amihan. Pag dito, para maano ng mga kababayan natin na mga Bicol na pag time na saan ng habagat, kaya lang minsan nag-aamihan. Pag habagat, ang hangin, ang tatamaan yung tabako side na malilipot. Pag habagat, tabako ang tatamaan. First district. Pag amihan naman ay dito sa second sa third district. Ligaw, Binupatan, papunta dito sa Ramali. So ang dito sa south side ay ditong tamakong malakas ang putok na hindi naman makuha ng hangin. Pero usually yun yung directions sa mga ganitong panahon. Sakali bang bumagsak sa mga gulay, mga pananim, pagkain yung abo ng Mayon Volcano, yan ba ay delikado sa kalusugan pa rin ng publiko, Sir Ed? Yun. Isa yun sa pag-uusapan sana sa agricultural itong implications ng pumutok ng bulkan. Kasi lahat ng vegetables na leafy, pag tinamaan yan, patay. Halimbawa, ang kamatis, pag tinamaan yan, nakukuha namamatay . So, at iba pang dahil may medyo acidic. So, kahit nga yung fish ponds, pag tumama din yung medyo marami-raming abo, naapiktan yung isda. So, yung mga tilapia, ganyan. Kaya, medyo din, kaya pinag-uusapan din yun sa ang
potential risk o hazard dun sa mga sa agriculture at sa aquaculture dito sa paligid ng Mayon. Apo, oo. Kailan po magme-meeting kayo, Sir Ed, together with the disaster managers dyan po sa Albay? The other day, nung mag-task tayo ng alert level, yun yung pinag-usapan po. At yung mga preparations, kung anong pwedeng gawin, at saan mapupunta ito. Kaya yun yung, sa ngayon, kailangan lagi talagang naka-man-man ang T-Box. Kung ano man ang pagbabago dyan sa main volcano. Opo, para sa ordinaryong mga taga-Albay, ano po tabi ang abiso kang Fibox para po aram lamang po ninda? Sa ngayon, yan dyan sa mga slope ng Mayon, especially itong southeast na binanggit ko kanina, close watching din sila at nandito po sila ng mga local government, especially yung mga barangay chairman. And yung mga tao dito, medyo kabisado na rin yung Mayon, lalo na yung medyo may edad-edad na naabot na ng mga ilang eruptions. Medyo yung physical observation sa Mayon, alam na nila. Medyo kabisado na nila din. And minsan nga nakakatulong sila sa observation sa amin physically. Alright. Sa Mayon. Okay. Sir Ed, Lagwerta Mabalos tabi maray naga sendo dyan. Salamat na po. Thank you very much. Boom at aksyon sa DZAR Action Line. Dakame sa DZAR Action Line. Ginoong Ed Lagwerta ang Fibox Bicol Region Chief. Ating palatuntunang DZAR Action Line, share na kami pa rin po ito. Magpapatuloy po tayo sa ating palatuntunan mamaya po ng contest. Samantalang bahagi po ng ito ng ating program ay patuloy pa rin hatid sa atin po ng Philippine Charity Sweepstakes Office at ng Social Security System. Errol Dakame sa DZAR Action Line. DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Huwag mangangamba sa mga pagsubok, mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Pusong panalo. Tangkilikin natin ang Lotto, Sweepstakes at Small Town Lottery ng PCSO para buong bayan panalo. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Introducing Barrio Fiesta para Remix. Let's start it up, let's heat it up, Let's start it up, let's heat it up. Kare-kare na! Sa luto at sarap, talagang fiesta. Muling nagbabalik si Errol Dakame sa DZAR Action Line. Tuloy tayo sa ating public service program. Muli, ito po yung ating mga telepono. 0927540221. At para po yan sa ating mga text. Sa inyo po mga text, 0927540221. The other text line is 0942-572-5441. Yung ating mga landlines ay 985-9488, 985-9488 at 836-3875. Tayo rin po ay mapapanood ng live sa ating live stream via website na www.dcir1026.com. O areglado. So sige, mamaya din yung mga hindi makakahamol po sa ating palatuntunan, you can catch me by watching episodes in the YouTube. Just go to YouTube and click or type Errol Dakame TV and presto.
lalabas po yung mga episodes po natin ng DCIR Action Line. O di kayo pwede nyo pong text directly DCIR Action Line. Ayun, lalabas po yung mga episodes po ng ating palatuntunan. Samantala, nakapagtala naman ng 4 na volcanic quake ang Phibox sa Taal Volcano. Ito po yung sinasabi ko kanina. Ito ay batay na rin sa ulat po ng NDRRMC as of 8 a.m. kanina. Ibig sabihin, mahigit 1 oras pa lamang. Sa kabila nito ay hindi pa naman pinangangambahan na sasabog ang naturang bulkan na nasa alert level 1 din. Mahigpit na rin ipinagbabawal ang pamamalagi sa buong isla po ng bulkan. Yung dyan po sa Mayon Volcano ay patuloy pa rin pong nasa alert level 2 na may mga pagbuga pa rin ng usok bagamat tila limitado po yung naobserbahan ng Phibox Legazpi kagabi. Ganyan po man pinagbabawal pa rin ang pamamalagi sa loob po ng 6-kilometer radius permanent danger zone dahil sa posibleng peligrong mangyari tulad po ng gas explosion, rockfall or landslide. Areglado, tuloy po tayo. May mga update at follow-up po tayong gagawin sa ating mga tuloy-tuloy na public service. Sumbong at aksyon sa DZAR Action Line. Doon po sa mga nakikinig sa atin. Opo, oo. Ano man po ang pinoproblema po ninyo? At kayo po'y nabibigitan at tila baga, kayo po'y aping-api, nilamangan. Nalabag po ang inyong karapatang pantao. At hindi nyo po nakakamtan ang hustisya po na hinahangad po ninyo para po sa inyong panig. At naayon po dapat sa batas dapat po napakikinggan po kayo. Yung mga nilalapitan po ninyong ahensya po ng gobyerno ay feeling po ninyo itidribo lamang kayo. Well, subukan niyo po ang palatuntunang DCAR Action Line dito po sa DCAR 1026 Sunshine Radio. At hindi po kayo magkakamali. Pinapangako po natin na sa bawat problemang inilalapit at pinagkakatiwala po sa ating programa, aksyon at resulta po ang inyo pong makukuha. Sumbong at aksyon sa DZAR Action Line. May mga follow-up pa rin po tayong gagawin tungkol po doon sa ating ina-assist na settlement sa mga riders ng mga taga-Pateros na na-aksidente ng dalawang close van ng Dizon Farm. Makailang beses po natin itong isinasahim papawid sapagkat ganun po tayo. Hindi po hindi ho tayo tulad ng iba na maiparinig lamang sa himpapawid na kunyari tinutulungan tapos iniiwanan na. Hindi ho kami ganon. Kami po ay all the way tinututukan natin hanggang sa magkaroon po ng positibong resulta ayon po sa batas at sa karapatan ng naaapi. So tinatawagan na natin si Ginoong Ricky Lucero, yung logistics manager po ng Dizon Farm. Yung Dizon Farm ho supplier po yan ng mga prutas na mamahalin at mga gulay na mamahalin sa mga mall, sa mga department stores, sa mga supermarkets, sa mga mall. So yan po ay malaking kumpanya. At pagkatapos po niyan, pa-follow up din po natin yung hearing ng reklamo ni Lovlaya Parilla sa Philippine Overseas Employment Administration na nangyari po yung hearing kahapon alas 10 po ng umaga. At tila may magandang balita na si Laya doon po sa kanyang pinoproblema, no? Meantime, unahin po muna natin si Boss Ricky Lucero, ang logistics manager po ng Dizon Farm. Nasa linya na natin si Mr. Ricky Lucero. Si Ricky, magandang umaga po, magandang araw po sa inyo. Hello? Balikan natin yan mamaya. Kinakausap ni Giselle si Ricky kasi nais po nating iparinig sa publiko kung ano na ang exact
status nung settlement agreement. Although kahapon, off-air, kausap ko rin po si Mr. Ricky on the phone, over the phone, na tinitiyak niya ho na ayos na. Oo, areglado na yung pakikipag-ayos nila sa mga riders at yung hiling na settlement ng mga riders ayon kahapon kay Ricky Lucero ay okay na. So sige, kung okay na yan, di ayos na. Ayaw na mag-on air, ayos na daw po kasi. Nag-usap na daw. Ayun, nag-usap nga kami kahapon. Hinihintay na lamang yung release ng cheque ng boss niya ng Decent Farm kasi noong Monday ay hindi yata nagawi sa opisina yung kanilang boss, lady boss, na pipirma naman at magre-release ng cheque para po sa mga complainants natin. So okay po yun. Kung nakikinig po yung mga riders natin, yan po ang latest update. Nais ko po sanang direkta yung tinig mismo ni Ricky Lucero ang marinig po ninyo. But honestly, kahapon po, actually mga bandang alas 6 na po yun ng hapon, pinilit ko pong i-update yung naturang usapin para pagsapit nga ho ng programa natin ay meron tayong balita patungkol po doon sa naturang public service effort po ng ating palatuntunan. So again, para po sa mga riders na complainants natin dito sa ating palatuntunan, laban po sa insidente ng pagkaka-aksidente ng close ones ng Decent Farm dyan po sa C5, at mapalad na lamang na wala pong masyadong distroso sa katawan physically yung mga riders, except for the total damage po sa mga motorsiklo po nila. So matotal po ang abiso kahapon sa atin ni Ricky Lucero. Ayos na, sagot na po nila lahat ng computation na hinihiling po bilang settlement ng mga riders na naaksidente ng kanilang truck. Sumbong at aksyon sa DZAR Action Line. Okay, so abangan din po mamaya ng konti yung ating Makinig Manalo promo, at yan po yung may taya din na bultong grocery items. Saan ka pa? Saan ka pa? Mag-grocery ka ngayon ng $200 papunta sa palengke, wala ka halos mabibili. Gulay-gulay lang. Pati gulay ngayon pagka mahal-mahal na. Kahapon nagawi ako sa may supermarket na kagiliwan ko lamang na dumampot ng mga breast part ng chicken. Bay, akalain mo apat lamang na slices ng chicken breast. Wala mo, 200 plus na kagad. wala pang sahog. Apat na piraso pa lang. So, ganun So, ganun kahalaga yung ating Makinig Manalo promo na sasagot lamang ho kayo sa ating tanong. May katapat na po yan kagad. Kapag tama po ang sagot po ninyo, may katapat po yan na grocery items na hindi nyo naman po basta-basta madadampot dyan sa labasan ninyo, di ba? So sige. Sa pagbabalik po natin, update tayo doon sa hearing ng reklamo ni Love Leia dyan po sa Philippine Overseas Employment Administration or PUAA. Oras po natin at ang bahagi pong ito ng ating program ay hatid pa rin po sa atin ng Philippine Charity Service Office at ng Social Security System. Errol Dakame sa DZAR Action Line. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok, mayroon kang kasama.
PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Ang Pusong Panalo. Tangkilikin natin ang Lotto, Sweepstakes at Small Town Lottery ng PCSO para buong bayan panalo. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Taon-taon ang buwan ng Agosto ay idineklarang buwan ng wikang pambansa. Ito ay sa bisa ng Proklamasyong 1041 ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong 15 ng Enero 1997. Layunin ng deklarasyon na mapag-ibayo ang pagpapahalaga at pagpapayaman sa wikang pambansa. Bahagi ng pagdiriwang ang pagkakaroon ng mga paligsahan sa pagtula, pag-awit at pagsulat ng sanaysay sa wikang Pilipino. Pero bago ito ideklarang buwan ng wika noong 1997, ito ay tinatawag na Linggo ng Wika na ipinagdiriwang tuwing 13 hanggang 19 ng Agosto bilang pagpupugay at pag-alala sa karawan ng tinaguri ang ama ng wikang Pilipino, ang unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas, si dating Pangulong Manuel L. Quezon. Sa buwan ding ito, ginugunita natin ang Ninoy Aquino Day sa ika-21 ng Agosto, habang sa ika-25 naman ang National Heroes Day. Ang dagdag kalamang ito ay hatid sa inyo ng Sunshine Philippines Movement at ng DZAR Sunshine Radio. Kapartner, negosyo ba ang hanap mo? Yung big time na kita pero kapital na swak sa bulsa? Kung yes ang sagot mo, abay ano pa ang hinihintay mo? Dito ka na sa Telepreneur Corporation. Telepreneur Corporation. TPC, negosyong abot kaya. Tulad ni Jeffrey na isang estudyante, pambaon niya dito sa TPC Business kinukuha. Si Jimmy na isang jeepney driver, 8 months lang, nagmamaneho na ng sarili niyang kotse. At si Leo na dating call center agent, dito lang sa TPC nakamit ang kanyang financial freedom. Kaya't huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. I-dial mo na agad ang cellphone number na 0930-123-2500 o 0920-629-9254 at hanapin si Eileen Overna para malaman mo ang tungkol sa negosyong ito. Tulad ni na Jeffrey, Jimmy at Leo, tiyak na giginhawa rin ang buhay mo sa TPC Negosyong Abot Kaya. Join na dahil atin ito kapartner. TPC Telepreneur Corporation. One company, one network, one TPC. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balik. Ang alternatibong radyo. Iba sa iba sa iba sa iba. Muling nagbabalik si Errol Dacame sa DZAR Action Line. Tuloy tayo sa ating palatuntunang pagtulong sa ating kapwa. Dito po sa DZAR Action Line. This time nasa studio po natin ulit si Binibining Lovelaya Parilla, yung ating inaalalayan pong OFW na agrabyado po ng isang agency. May hearing siya kahapon sa PUEA. Makikibalita tayo kung ano nang nangyari at what happened to the hearing. Good morning, Lablaya. Good morning din po, sir. Apo, oo. Ano pong nangyari kahapon sa hearing ninyo sa PUEA? Nag-meet po kami nung agency na kinomplain ko po sa POEA. So, naging maayos naman po yung naging pag-uusap namin doon at pinaliwanag po nung attorney Lusterio, yung may hawak po ng case namin na kung hihintayin pa nila na bumalik ako sa Hong Kong na hindi na ayos yung settlement namin ng agency ko, maghahabol sila sa akin, magkakaroon sila ng case at pag dumating yun sa desk bago kasi po yata yung administrator ng POEA. So pag dumating daw dun sa desk nun,
talagang baka makuhanan talaga sila ng lisensya po ng POEA. So, naintindihan po kagad yun ng agency. So, yun po, sir. Bali, mga after an hour, kasi nakikipag-usap din sila sa boss nila dun sa main office ng agency. Pumayag naman po sila, sir, na ibalik yung, kung magkano po yung binigay ko sa kanila na pera, yung 80,000 pesos. Makukuha ko po ngayong araw na to. Sa madaling sabi ay ibabalik sa iyo, i-refund na sa iyo yung maling pagsingil ng placement fee sa mga household helpers. Opo, sir. So ang pangako ay ngayong araw daw. Opo, after lunch. Oh, very good, very good. Oo. So at least yung ating pakikipag-ugnayan ay nagbunga ng positibo. Salamat sa taga POEA at kayo namang mga taga-agency, huwag nyo nang uulitin yon. Oo. At saan daw kayo magkikita, by the way? Sa POEA pa rin po, sir. Tama yun, oo. Huwag ka makipagkita kung saan-saan. Yes, sir. At mag-ingat kasi malaki ring halaga yan. Opo. Paalalay ka na lang ng ibang kasama para baka mamaya baka kwentong bumbayan pag talikod may kwento pang iba, no? So, yes, sir. Oo. So, okay naman pala, no? Opo, sir. Tayo'y ginabayan ng Ama na maresolba ang ating nire-resolbang problema mo. Yes, so, may babalik na yung 82,000. Opo. Mamaya 80,000, sir. 80,000. O, anong plano mo na? Uwi po ako ng Ormoc, sir. So, kahapon, hindi na po kami nagpang-abot ng tatay ko kasi balita ko nga. Yun nga po. Namaalam na po siya kahapon. So, yun po, sir. Doon sana mo ilalaan yung pera, no? Para yes, sa sir, pagpapagamot ng tatay ko. Oo. So, may plano ang Ama, siguro, na iba. Opo. Oo. So, ipabayan natin sa kanya. Yes, sir. At saka, sir, nagpapasalamat po talaga ako sa action line na napadali itong yung kaso ko na to, sir, sa POEA. Salamat din sa pagtitiwala at doon po sa mga nakikinig, makakaasa po kayo tulad po ni Lovelaya kapag pinagkakatiwala sa ating program ang kanilang pinoproblema ay resulta po ang ating pinopromesya lagi dyan na makita po ng lahat. Lovelaya, salamat sa pagtitiwala mo, ha? Lalo na sa inyo, sir. Salamat po talaga. Welcome. Oo. So, ikaw ay uuwi muna sa inyo, no? Opo, sir. Mamaya din po. Mamaya din. Oo. Sana wag ng cheque ibigay sa iyo. Yes, sir. Yun nga po. At wag sana post-dated. Oo. Sana cash dahil cash mo na mga binigay yun. Opo. Oo. Lovelaya, ingat ka at kami nakikiramay sa pagpanaw ng tatay mo. Salamat, sir. Okay. Mga kaibigan, si Binibining Lovelaya Parilla ang ating tinulungan po dito sa DZAR Action Line. Sumbong at aksyon sa DZAR Action Line. Ka-Errol, pakibati po kami dito sa Valenzuela City. Nakikinig po kami ngayon dito sa bahay. From Feli. Anong apelyido ni ating Feli? Oo, at saan lugar yan sa Valenzuela City? Oo, malapit ba kayo sa Karuhatan? Saan ba kayo dyan ating Feli sa Valenzuela? At dyan ho sa Valenzuela ay makulay po ang mga nangyayari ho dyan, ano? Natutuwa lamang ako. Baka maghanap ang Guinness Book of World Record ng LGU na may pinaka malaking billboard ng LGU. Wala na kayong ibang pupuntahan kundi ang Valenzuela City. Billboard! Billboard ng LG yung pinakamalaki. Sabihin na natin sa buong mundo siguro. Kaya nga pang Guinness Book of World Record Giselle, gawi-gawi ka sa may Valenzuela, makikita mo yung sinasabi ko. Higanting billboard ng LGU. Kung may kategoring ganon, wow, mananalo ang Valenzuela City. Morning po sa mayor namin po dyan sa Valenzuela City, si masipag pong si Mayor Rex Gatchalian. Palagay ko yung intention naman ng billboard ni Mayor Rex ay para impormahan. Sabihin natin, gawing transparent ang kanyang mga proyekto sa mga taga Valenzuela. So
babatid niya lagi sa publiko yung ano eh. Kaya lang talagang lahat ng kanto, iyan talagang punong-puno ng billboard eh. Ang tawag dyan ni, tawag dyan ni Senadora Miriam Defensor Santiago ano yun? Epal? Meron namang mga LGU na sensitibo sa paglalagay ng kanilang mga pangalan sa proyekto. Ang tawag naman nila doon, Kairol, hindi ako naglalagay masyado ng mga billboard na may mga pangalan at may mga picture namin. Alam mo kung bakit? Ayaw kong umiepal eh. Ayan sabi naman nila. Pero dyan po naman sa Valenzuela, kung may nagagawa namang maganda, why not? Oo. Plus kung may sarili ka namang makina ng tarpaulin, why not? Tayo po positibo lagi ang pananaw natin sa buhay, ano? Ang importante po rito, ang mga LGU, tulad po ng sinumang public official na nasa gobyerno, dapat hindi kayo magnanakaw! Sumbong at aksyon sa DZAR Action Line. Kasi kahit gaano kaganda ang ginagawa po ng mga public officials, kahit gaano karaming accomplishments, kung sa likod niyan ay may mga kahindik-hindik na kwento ng pagnanakaw at corruption, ay wala yun. Mawawalang saysay po yun. Ano ho? So, kami po'y kaisa ng mga may kampanya, may advocacy laban sa korupsyon sapagkat yan din po ang gusto ng ating mahal na pastor na ang pamamahala, mapagobyerno man at nasa mapapribadong dapat walang korupsyon. Dapat alam mo. Okay, so balikan po natin iba pang mga public service efforts ng ating palatuntunan. At tayo po ay may mga kakausapin pa tayo mamaya po ng konti. Bahagi pong ito ng ating program ay hatid pa rin po sa atin ng Philippine Charity Statistics Office at ng Social Security System. Ito ang DZAR Sunshine Radio. Yes, 26 sa pihitan ng inyong mga radyo. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. Isiyan sa puso ng bayan, lagi nating malalapitan. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Ang Pusong Panalo. Tangkilikin natin ang sa Small Town Lottery ng PCSO para buong bayan panalo. Mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka, kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Problemang pangkalusugan? Alalahaning hindi masolusyonan? Medikal na pangangailangan? Halika't pag-usapan natin yan sa A Healthy Chat at Sunshine. Let's have a healthy chat. Dito lang sa DZAR Sunshine Radio. Erase Radio ang nag-iisang data sa iyo mga balitang entertainment, recreation, all about us, sports, and entrepreneurship. This informative and entertaining lifestyle show can be heard and streamed every Saturday 4 to 5 in the afternoon here at DZAR 1026 Sunshine Radio. Samahan ninyo kami at sabay-sabay tayo mag-erase! Erase! Erase! Sigurado na bang araw ng pag-alis ko? Oo naman. Wala na problema, sis. Mabait ang employer mo. Sasalubungin ka niya pagdating mo sa airport. Siya na ang bahala sa'yo. Totoo? Wow! Imported na rubber shoes para kay Junior. Laptop computer para kay ate. Pantalon kay tatay. Teka, asan si Bunso? Bunso? Ikaw, ano ang gusto mo? Inay, gusto ko. Dito ka na lang.
Huwag ka na umalis. Pamilya ang tunay na kayamanan. Ang pag-asa ay nasa sarili nating bayan. Magsumikap at mag-isip. Huwag palinlang. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Sunshine Philippines Movement at ng himpilang ito. Muling nagbabalik si Errol Dacame sa DZAR Action Line. Gandang araw po sa mga may magaganda at magagarang SUVs. Pakaingat po kayo sapagkat PNP mismo ang umamin. Philippine National Police Highway Patrol Group ang umamin na tumaas. Na doble ang kaso po ng carnapping dito po sa ating bansa. Ngayong taon. Sumbong at aksyon sa DZAR Action Line. Sa unang 6 na buwan pa lamang po ng 2014, iniulat po ng Highway Patrol Group ng Philippine National Police na umabot daw po sa 3,170 carjacking incidents ang kanilang naitala. Nakakatakot, ano? Oo. Pinaghirapan mong bilhin, pinag-ipunan, yung iba ho, pinutang, dinaan sa financing, nag-down payment, at ginagamit po sa hanap buhay, tapos biglang pagtalikod, nalingat lamang ho ng konti, allows na ang bihikulo. Doon naman po sa mga mall, ito dapat tingnan din ho ito, no? Kasi ang mga parking area sa mall, alam naman natin na hindi naman tayo nakapapasok ho dyan ng walang bayad. May parking fee ho ba? Pagka mamahal maswerte na kung ang pinakamababa dyan na sigla ay 25 pesos. 30. Kapag ka medyo mga high-end na mall, menos talaga 50 pesos kagad ang pagpasok. So, ang nais ko lamang pong medyo sipatin natin ay yung puntong naningil po sila ng parking fee, yet kapag may nangyari pong masama, halimbawa sinama ka ngayong araw na ito, iniwan mo saglit yung inyong bihikulo sa parking area, tapos biglang nawala, sila daw ay walang pananagutan. Sumbong at aksyon sa DZAR Action Line. Sila daw ay walang pananagutan. Ang kanilang sinisingi lamang daw ay yung paggamit nyo sa espasyong ginagamit nyo sa parking area. Hindi daw nila sagot. Hindi daw nila responsibilidad ang kaligtasan, ang seguridad ng inyong mga bihikulo. Paano na lamang yon? Di parehas na lamang ho yun sa parabagang iniwan nyo po sa walang nagbabantay na gwardiya. Kampante ka na sa mga parking areas ng mall ay nagbayad ka at may gwardiya, may ilaw. Kaya lang mas madalas naman na may insidente po ng carnapping, hindi naman po sa parking area ng mall. Madalas po nangyayari, minsan sa bahay pa yata ng may-ari, pero madalas sa mga alanganing lugar na parang unexpected, doon mo iniwan, nakasilip ka ng espasyo na pwedeng mapagparkingan po ng bihikulo po ninyo, nagmamadali ka, iniwan po ninyo, ayun, presto, naghihintay lamang po ng pagkakataon nito po ang mga kampon kampon ng may sungay na mga carnappers para ho mabiktima ho kayo. Sumbong at aksyon sa DZAR Action Line. Kaya lang, ano ngayon? Ano ngayon ang gagawin po ng Highway Patrol Group? Kasi ano yon? Ano yung inuulat ninyo? Una sa lahat kung tumaas po ang insidente ng carjacking or carnapping, ibig sabihin nalusutan kayo. Pangalawang tanong, ngayong ganyan napakatas ang datos ng pagnanakaw ng mga bihikulo, ano ang plano nyo? Ano ang plano nyo? Nagtatanong po ang DZAR Action Line. Samantala, just minutos bago po tayo maubusan ng oras sa ating palatuntunan, Good AM. Solidad Tapang po, 65 years old. Problema ko po, claim sa SSS pension ng asawa kong si Mariano B. Tapang,
4 years na po akong pabalik-balik sa SSS. I need for my medication. Sana po matulungan niyo po ako. Thank you. Ma'am Soledad, pakibuksan niyo po yung cellphone po ninyo. Tatawagan ka ni Giselle para magkausap po tayo nang kami po ay makatulong sa inyo. No? Simpleng-simple po yung pinoproblema po ninyo. Ang mga claims at mga pinoproseso pong claims sa pension sa SSS, may mga ilang grounds yan kung bakit ho nadidelay. Una, halimbawa, ang namatay na miyembro, bigla may iba palang chiching, may iba palang asawa, tapos nag-claim din. Nagugulo ho ang proseso. Pangalawa, madalas ang dahilan po niyan ay documentation. Kapag ka may request po Social Security System at hindi po natin ma-apply, isa po yan sa nagiging dahilan kung bakit ito nagtatagal ang proseso. At minsan may iba pang mga individual na dahilan na dapat nating maintindihan muna para ano. Sige, Ma'am Soledad Tapang, Lola Soledad, pakibuksan niyo po yung cellphone po ninyo itinext nang makausap po namin kayo. Importante ho, pakibigay pala ninyo, kung nakikinig po kayo, pakitext po ninyo yung SSS number ng mister po ninyo. No? Para kami po ay 100% makatulong po sa inyo ng mabilis. Ano? Kasi simple lamang po yan. Anyway, ang SSS po ay automated na, computerized na. So, ano mang status po ng inyong pension claim, pension benefit claims ay nakikita po yung status niyan sa computer. Ano ho? Sige ho, gandang umaga po sa mga SSS beneficiaries. Sakaling kayo po ay may mga pinoproblema po na transaksyon sa SSS, matutulungan po namin kayo sapagkat ang ating SSS ay kapartner po sa ating palatuntunan. Ano ho? Tulad din po ng sa PCSO. Tuloy-tuloy po yung ating medical assistance na tulong. Medical assistance sa mga nakikinig na may pangangailangang pangkalusugan. Punta lamang po kayo rito sa himpilan po ng DCIR 1026 Sunshine Radio. Kami po ay nasa 3rd floor ng ACQ Tower. Dati pong Jacinta Building 1, just beside Napolcom NCR. At MMDA Building, kami po ay nasa Guadalupe, Nuevo, Makati City. Just also along EDSA. Madali pong hanapin. Kung galing po kayo sa Southern Metro Manila, pag nakarating po kayo ng EDSA, Makati area, Guadalupe area, hanapin nyo lamang po yung Shell Gasoline Station. Ang sunod pong building dyan na mataas ay kami na, Jacinta Building 1 dati. Ngayon po ay ACQ Tower. Kung galing naman po kayong bandang Monumento area, nagbus ho kayo, baba po kayo sa Estrella, overpass ng Estrella, tawid lamang po kayo. At pagtawid po ninyo, bababaan nyo po ay may Shell Gasoline Station. Lakad po kayo sa bandang kaliwa. Yan na po yung ating building, Jacinta Building 1, na ngayon po yung ACQ Tower. Pwede po kaming marating ng MRT at bus. At kung may personal sariling sasakyan, okay din. Pwede kayo dumaan po, mag-U-turn sa Buendia U-turn slot, o di kaya sa ilalim po sa Guadalupe Interchange. Dadan po kayo sa may Guadalupe Public Market. Diretso po yan dito sa may MMDA, papunta po sa amin, dito sa Jacinta Building 1, Santa Rita Street. Nanay Soledad, pakibuksan niyo po ang inyong pakisagot po ang cellphone at kami po tumatawag ng magkaintindihan po tayo. At medyo may proseso po natin ng pagtulong ng DCIR Action Line sa inyo pong nilalapit na problema. Samantala, aabot, papalo na po sa 102 million pesos ang Lotto Jackpot price. Oo. Inaasahan pong papalo sa ganyang kalaking premyo na yung 655 Grand Lotto
game ng PCSO. Yung pinaka-latest pong nanalo sa 655, bay akalain mo ang pinanalunan po ay 95,473,000 pagkalaki-laki. Puno kaya yung announcers booth ng 95 million. Puno kaya? Palagay ko hindi, no? Pero 1,000 pag yung 1 million nga iyan ganito lang yung 100,000 kasi ganito. 10 lang na ganyan 1 million. Ganyan lang. Nasubukan mo na bang humiga sa 1 million? Hindi pa. Susubukin kita. Latag mo. Sarap niya. Siguro niya. Sinubukan ko nga. Latag ko yung pera ko sa kama. Hinigang ko. Wala namang masama doon Wala masama doon. Nakikikwento ko lang. Naaliw lang ako sa sarili ko. Puro hirap, di ba? Tayong mga sanay sa hirap, natutuwa lang tayo. Sige. Nanay Soledad, kung hindi man kayo makahabol sa ating program, tinitiyak po namin sa inyo na ang ating palatuntunan ay bukas po sa mga tulad po ninyo na may nice pong maayos na transaksyon sa PCSO, sa SSS, sa PhilHealth. Good morning kay Peter Abelia. Ped. Antayin ko yung broadcast order, ha. Promise Marnie Ped yung broadcast order ay ngayon daw ilalabas sa ating program. At bilang kapartner natin sa ating palatuntunan, salamat kay Doc Is Pargas, yung Vice President for Corporate Communications ng PhilHealth. At of course kay Sir Alex Padilla, ang Presidente and CEO ng Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth. So marami na tayong partners dito. At susunod po yung PAGCOR, etc. At marami pa hong iba. Ayan, pinagkakatiwala po natin yan sa Ama, ang pagpuno ng mga partners natin sa ating program. Pagpunan po ay pusong ang pagtulong. Kasama namin si Ian, si Mar, si David, si Giselle, si Danny. Tuloy-tuloy po ang aming pagtulong through the guidance naman ng ating mahal na Pastor Apollo C. Kibuloy, na talagang nais lamang maipadama ang tunay na pagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino. Amen? Amen. By the way, bukas holiday, pero kami po sa radyo, sa media, wala pong holiday. Ninoy Aquino Day tomorrow. So wala pong pasok ang mga yung mga eskwela wala rin pasok, At yung karamihan po sa mga opisina rin ay wala rin pasok. Pero kami pong nasa media, tuloy ang serbisyo publiko. Bueno bayan, boundary na po muna tayo. Gandang umaga po, gandang araw pala muna dyan sa mga taga Olongapo City. Tanggalin mo na lang yan. Mga taga Olongapo City, mga taga Subic Bay Metropolitan Authority. Paalam na po muna ang ating palatuntunan upang muling magserbisyo publiko bukas. Ako po ang inyong kakampi, si Errol Dahame. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Errol Dahame sa DZAR Action Line. Isa na namang paglilingkod bayan ng DZAR Action Line. Abangan muli bukas. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay. Taon-taon ang buwan ng Agosto ay idineklarang buwan ng wikang pambansa. Ito ay sa